City. So ito po yung mga Ayan mga kababayan. Baka po sa labas ng pwedeng naging Davao factors City. po bakit meron po mga type B kung saan they're clearly outside the scope of the investigation. So ibig sabihin, okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome ulit dito sa ating Tatabunan Page channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin. Attorney Andres ng ICC mga kababayan. Ito ay abogado sa mga alleged victims. Okay? Huli ang planted victims. Eto mga kababayan, mukhang nadulas dito si attorney mga kababayan. Pakinggan natin ito. Itong interview niya dito sa ano ba ito? 1PH yata ito? O 1 News PH mga kababayan. Okay, so ito, share ko na yung video. So bago natin i-play mga kababayan, paki-like po and share yung videos natin, hindi paki-subscribe dito sa ating channel. At ito, pag-usapan din natin hanggang sa huli mga kababayan, kung ano yung opinion natin dito regarding doon sa FITO trial na resulta na ni PRRD mga kababayan ha. Kasi may nakikita ako ditong iba eh. Mukhang ano ito? Laro ito ni PRRD. Okay? Mukhang may patibong siya dito kung bakit ganito ang nagiging resulta dito, mga kababayan. So ito pag-uusapan natin ha. So stay tuned kayo hanggang sa huli kasi yun nga explain natin. So ito pakinggan muna natin dito si Attorney Andres mga kababayan. The pre-trial proceedings. And then, have you met the victims? I think you're going to handle 30 po ba? Tama po ba yun? 30 dog 30 war victims? Have you daw. met them already, all of them? We're constantly coordinating with victims groups, although I cannot give any details due to the heightened security risks, but we're always in contact with the victims of the war on drugs. What happened? Ayan mga kababayan, tinanong lang, simple lang tanong ha, are you going to handle 30 victims? Imagine niyo nung nasa warrant of arrest, I think mga 49 kung tama yung pagkatatanda natin mga kababayan, 49 victims yung nakalagay. Okay? So ngayon, sabi 300. O ngayon naman, naging 30 na lang. O ewan ko kung anong totoo nito kasi last time 30,000 yung sabi. 30,000 tapos naging 15,000. Hanggang sa umabot sa 6,000 na lang daw. Hanggang sa umabot din ng 3,000 na lang mga kababayan. Pero ngayon 30 na lang daw. At eto pakinggan natin ha. Kung bakit natin natanong na may planted victims dito. Eto mga kababayan. Said that, of course, nakakita po namin sa mga balita yung sinasabi ng ICC na they're allowing the victims to formally participate sa proseso. Pero imagine yung mga kababayan, tinanong siya kung 30 victims, hindi man niya sinagot. Pero heightened security. Ang layo ng sagot, di ba? Ang tanong lang naman, is it really true to you're going to handle 30 victims? Di ba? Either yes or no lang naman, di ba? Tapos hindi naman tinanong kung anong mga pangalan. Hindi naman tinanong kung anong mga pangalan. Bakit? Anong issue doon sa security? Numbers lang naman yan mga kababayan, di ba? Anyway, ito patuloy natin. So paano po ba ito? Ano po bang ibig sabihin nun? And how is this case will move forward? Okay, kasi yung context dito is that the ICC proceedings are victim-centered proceedings. So, ang mga victims po, kailangan po nila mag-apply, at yun nga, nagkaroon po ng application process for victim participation. At yung naging decision po ng pre-trial chamber last January 26 ay kung sino po ba yung mga aprobado po na mga victim participants. So technically, sila po yung mga makakapag-participate po sa proceedings na to. And I believe there are some number of victims that were rejected, their applications to participate in the trial. What were the reasons po? Ano po yung factor na bakit po hindi sila pinayagan yung ibang mga victims? Okay, kasi mayroong ABC mechanism yung registry Yung B po, yun po yung mga victim applicants kung saan nasa clear po na nasa labas po sila ng scope ng investigation ng ICC. Ibig sabihin, baka labas sila sa time period which is from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Or pwedeng labas din po sila
sila dun sa territorial scope, ano? Kasi merong count 1 kung saan during the mayoral period ni Mr. Duterte. So baka po dun sila sa labas ng Davao City. So ito po yung Di ba? Malinaw yan mga kababayan. Anong sabi? Ulitin natin ha. Oo. Humina tuloy internet natin mga kababayan. Mr. Duterte. So baka po dun sila sa labas ng Davao City. So ito po yung mga Ayan mga kababayan. Baka po sa labas ng naging Davao factors City. po bakit meron po mga type B kung saan they're clearly outside the scope of the investigation. So ibig sabihin nito mga kababayan, ito malinaw ha. Meron silang nilagay dyan mga kunwari biktima ng war on drugs. Na in the first place, nung una, nung time na mayor pa si PRRD sa Davao City. At ang ipinasok nila dyan, mga biktima na hindi naman taga Davao. Booking sila dito mga kababayan. Ibig sabihin, kasi yung pag-file ng kaso dito laban kay PRRD, isinama yung time na mayor pa ng Davao si PRRD. Ang problema, may mga biktima daw sila inilagay outside, na galing outside Davao City. O kaya na-reject. So ibig sabihin mga talaga mga kababayan, nagtatanim biktima talaga ito. Hindi ko sinasabing hindi biktima ng mga EJK yan. Kasi mga, strictly speaking, lahat po ng nangyayaring patayan mga kababayan, outside sa pag-uutos ng korte, EJK po yan. Yan po yan. EJK po, strictly speaking. Kaya nga tinawag na extrajudicial killing. Okay, so halimbawa, nagkaaway kayo ng kapitbahay mo, pinatay mo, EJK yan. Okay? May nagnakaw, nahuli nyo, pinatay nyo, EJK yan. Kasi extrajudicial nga outside sa desisyon or pag-uutos ng korte. Automatic EJK. So, probably, yung mga biktimang nag-register dito, again, consider natin, biktima ng EJK. Pero ngayon, katanungan dito, ito ba ay lahat pinag-uutos ni PRRD? O kahit ni isa may pag-uutos ni PRRD? Kasi yung mga kababayan, ibig sabihin, si PRRD, nung time siya ay mayor, sa Davao City lang. Pero may EJK outside Davao City. Outside Davao City, mga kababayan. Isinali ng mga, anong tawag natin dito? Isinali nila, iniregister nila, bilang mga biktima ni PRRD. Imagine niyo yan mga kababayan. So, ibig sabihin, ito nahuli, kaya ni-reject. So, posible mga kababayan, na nung time na naging presidente na si PRRD, kasi buong Pilipinas na cover ni PRRD, di ba? So, posible dito, marami itong mga biktimang iniregister dyan na most likely, posibleng kahit nga hindi biktima ng war on drugs eh. Kahit mga, halimbawa, away, patayan lang ng dahil sa away ng magkapitbahay, posible, sinali din dyan. Basta't pasok doon sa time. Pasok doon sa scope. Posible talaga. Kahit ito, ito inamin niya, nagtatanim, biktima ito. Dito natin makikita mga kababayan, kaya pala umaabot sa 30,000 yung mga sinasabi nila. Pero kung talagang titignan ito, ito lang Imagine niyo 2011 hanggang 2019. 30 lang ang official na nagiging biktima. Hindi ko sinasabing maliit lang yan. Of course, malaki din yan. Pero kung titingnan na 2011 hanggang 2019, sabihin natin 8 years. Divide natin ng 30 mga kababayan. Hindi nga average ng isa sa isang buwan.
bakit ganito ang ginagawa nila? Bakit nagpa-planted victims ito? Nagpaplanta ito ng mga biktima. Kasi mga kababayan, yung kaso ni PRRD, co-perpetrator lang. Kasi ako personally, hindi ako abogado pero sa pagkakaintindi natin ng co-perpetrator, hindi ikaw yung direct na nag-uutos. Pwede kang maging guilty sa co-perpetrator kasi yung mga nangyari, halimbawa ng ganito EJK na inaakos sa kay PRRD, ito'y nangyari under nung time na si PRRD yung leader. Diba? At kung mapapatunayan talaga nila na itong mga taong to, ang pumatay nito ay mga pulis, most likely, sasabihin nila, pag-uutos yan ni PRRD. Kasi nga, Commander-in-Chief si PRRD. Kahit walang direct na pag-uutos dito. Tinitake advantage nila ito, itong mga pangyayari. Dito natin makikita na ito, wala itong kwenta. Itong kaso laban kay PRRD dito, walang kwenta ito. At the same time, itong mga, hindi ko sinasabi yung mga biktima, walang kwenta. Itong mga nagdadala ng mga biktima dito, mga kababayan, may hidden interest ito. Nagpaplanta ng mga biktima. So, similar way, ako personally, gusto ko talaga matuloy na itong trial na ito para talaga makita natin kung ano yung katotohanan dito. Kung sino-sino itong mga biktima, kung anong mga storya nito para makita ang totoong storya. Okay, kasi ito na nga, booking na dito pa lang sa pagpipili pa lang ng sa paglista, pag-register pa lang ng mga biktima dito. At ito pa, mga kababayan. Sige. Sinasabi nila panalo na daw sila kasi fit to stand in trial naman daw si PRRD. Sige. Kasi mga kababayan, kapag ganyan, sino magdidesisyon yan? Mga doctors, usually mga psychologists, mga ano ba yan? Basta may related sa mga yan, mga psychologists, mga doktor. Kasi pati sa edad ni PRRD, pwedeng yan, mga kababayan, laruin ni PRRD. Pwede namang si PRRD, mga kababayan, magpapakita na halimbawa, nasisiraan na siya ng ulo, nagdi-delirium na siya, nagiging kakalimutin na siya. Pwede namang laruin yan, pwede mo namang lukuhin yan, di ba? And I think alam ni PRRD kung paano gawin yan. Okay? Para ang magiging resulta, kung talagang natatakot si PRRD, parang magiging resulta dyan ay hindi siya fit to stand trial. Okay? Pero mga kababayan, nung naging evaluation niya at ito yung naging resulta, ibig sabihin dito, handa niya itong harapin, mga kababayan. Handa itong harapin ni PRRD. Kasi nakikita ko personally, ito yung naintindihan, ito yung basa ko dito na nakikita ko gustong ipakita dito ni PRRD na wala siyang kasalanan dito. Na wala siyang direct na pag-uutos dito na yung mga tao na mga tinatawag na biktima ng war on drugs ay hindi niya pag-uutos yan. Kasi kung ito na nga, hindi siya fit to stand in trial, so most likely, magbabago ang takbo ng kaso niya. Posibleng hindi na lang ituloy yung trial or posibleng house arrest siya or whatever. Yet, nagdesisyon siya na ayusin yung pag-evaluate sa kanya para to stand in trial. At ito na naging resulta. So ito yung nakikita ko. Kasi most likely, alam niya ito na wala itong ebidensyang matibay itong prosecution, mga kababayan. Lalo na dito pa lang sa biktima, booking na. Comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito. So dito lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.